Magandang gabi, kapatid kaibigan. Linggo na naman pong muli. Narito po muli ang inyong kapatid, kaibigan si Brother Albert na magbabahagi muli ng salita ng Diyos. Ang topic ko sa gabing ito ay pinamagatan ko, what is the difference between gift and reward in biblical perspective? O sa Tagalog, ano ang kaibahan ng regalo sa gantimpala sa Bibliyang pananaw? But before I discuss the difference of two, let us define first the definition of gift and reward. Gift, a things given willingly to someone without payment. No need to do anything, just do accept the gift to be yours. Freely given without cost. Yan po yung definition ng regalo. At ang reward naman po ay a thing given in recognition of someone, of one service, effort, or achievement. That's the difference of two. The gift is freely given, while reward we must do an effort or achievement to have it. Kapatid kaibigan, gusto ko itong iugnay sa spiritual na perspektibo para malaman natin ang kaibahan ng regalo sa gantimpala sa pananaw sa punto de vista ng Diyos at ang kahalagahan ng salvation bilang tayo'y nilalang at kung paano tayo magkakaroon nito. Kapatid kaibigan, we don't want to force ourselves to do good things such helping others in their needs, to go to church every Sunday, to attend Bible studies and all related church activities, etc., etc. In expecting these all good things to help us to go in heaven for having eternal life. Kapatid kaibigan, ang Biblia ay nagsasabi sa kasulatan ng ganito sa aklat ng Roma, chapter 3, verse 10, 11 hanggang 12. At ito po ang nakasulat. There is no one righteous, not even one. There is no one who understands, no one who seek God. All have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good, not even one. Iyan po ang sinabi sa aklat ng Roma sa kapitulo 3, kabanata 10, 11 hanggang 12, na wala daw pong matuwid kahit isa. Wala daw pong nakakaunawa, walang humahanap sa Diyos. Ang kanilang mga gawa ay walang kabuluhan, walang gumagawa ng mabuti. Yan po ang sinabi sa Roma 3:10, 11 until 12. At nasulat din po, all of us have become like one who is unclean, and all our righteousness acts are like filthy rags. We all fade up like a leaf, and like the wind our sins swept us away.
Yun daw pong ating mga mabubuting gawa ay para lamang maruruming basahan sa harapan ng Diyos. Yan po ay sinabi sa Isaiah 64 verses 6. So kung ganon, kapatid kaibigan, ang ating mabubuting gawa ay hindi natin pwedeng panghawakan para sa kaugnayan ng ating katubusan, sapagkat ang ating kaligtasan ay hindi nakabase sa ating mga gawa. Ito ay mula sa Diyos sa pamamagitan ng habag ng Diyos sa atin, na kung saan ay nasulat sa aklat ng Efeso chapter 2 verse 8-9 says, "For it is grace you have been saved through faith. This is not from yourself, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast." So ang kaligtasan daw po natin ay hindi galing sa ating sarili, hindi dahil tayo ay gumagawa ng mabuti. Ito po ay dahil sa habag ng Diyos sa atin. Ito po ay regalo ng Diyos, hindi sa ating mabubuting gawa para wala tayong ipagmayabang. Yun po ang sinabi sa Efeso chapter 2 verse 8-9. This is gift from God, not based on our good works, rather by grace of God, through faith alone, in Christ alone. Also says in the book of John 3:16, ganito po ang sinasabi, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, upang ang sino man sa Kanya'y sumampalataya'y huwag nang mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ay natala sa Juan Kabanata 3, talata 16. Dumako naman po tayo sa susunod na talakayan kung saan ito po ang reward. Ang definition po ng reward, the definition of reward is requiring to do an action or effort. Kailangan po nating may gagawin. Kailangan po may effort tayo. Pag-reward po ang pinag-uusapan. Hindi po kagaya ng gift, wala po tayong ginawa. Ang kaligtasan po hindi natin pinagpaguran. Ito po ay biyaya ng Diyos, regalo ng Diyos sa atin. Kaya ito po ay libre. Pag sinabi pong libre, wala kang ginastos, tinanggap mo lamang. Pag sinabing libre, hindi ka gumawa ng anuman. Hindi po kagaya ng reward, may gagawin po tayo. Yun po ang sinasabi ng reward, na may gagawin ka, may effort ka para ka tumanggap nito. An action or effort in doing good things, such as helping others by giving them what they need, obeying God's command to us by sharing His word to all people in the way we can. Be a part the ministry of His church, because as we believers already, we have a responsible to do good things such as I mentioned. Kapatid kaibigan, mayroon akong dalawang tanong. Gusto mo bang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Kung ang sagot mo'y oo,
kailangan mayroon kang gagawin. Kailangan mong pagsisihan ng iyong kasalanan, manampalataya kay Kristo, tanggapin mo siya bilang iyong personal na Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng paggawa ng maikli at sinserong panalangin ng pagtanggap sa Kanya. Yan po ay kung gusto mong magkaroon ng walang hanggang buhay. Ang pangalawa po, gusto mo ba tumanggap ng regalo o ng gantimpala? Ang gantimpala po ay matatanggap, pero ito po ay may katapat para ka matanggap. Mayroon ka pong gagawin. Kailangan mo pong sumunod. Do obey what Christ has commanded you by sharing His word to all people. Do good things to your neighbor by helping them in the way you can. As part of our Christian living, as we believers in Christ, we have responsible to do all things good for Christ's glory. If we aspiring to have a reward. Kagaya nga po ng nasabi, kung ang kaligtasan ng pag-uusapan, wala po tayong gagawin, kundi ang tanggapin ang regalo ng Diyos, si Kristo, na ibinigay na regalo sa atin noong unang Pasko, para po sa ating kaligtasan. Kapag ito po ay regalo, ito po ay gift, ito po ay dahil sa habag ng Diyos, hindi po ito dahil sa ating mabubuting gawa. Ito po hindi nagmula sa atin. Ang reward po ay gagawin tayo. Matapos po tayong makakilala sa Diyos at tumanggap sa Kanya bilang Panginoon ay tagapagligtas, may responsibilidad po tayo na ang tinanggap natin ay ibahagi natin sa iba para sila man ay maligtas din. Yung mga naging karanasan natin sa Panginoon, yung mga kaligtasang tinama natin sa Panginoon, yung mga pagpapalang tinanggap natin mula sa Panginoon, ito po'y ibabahagi natin sa pamamagitan ng pag-share ng salita ng Diyos sa kanila upang sila man ay maligtas din naman, upang sila man ay tumanggap din ng biyaya at buhay na walang hanggan mula sa Diyos. So may part po ang tao, matapos siyang maligtas, may kasunod po yun. Yun po yung paggawa ng mabuti. Dahil tayo po iniligtas ng Diyos, hindi para po walang gawin. Iligtas po tayo ng Diyos para gumawa. At huwag po tayong manghinayang sa ating mga ginagawang pagpapagal sa paggawa ng mabuti, sa pagiging bahagi ng vision niya dito sa lupa, sa pag-share ng kanyang sa pag-share ng kanyang salita sa mga tao. Sapagkat ang sabi nga po, ang ginagawa natin sa Diyos ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Kaya hindi tayo dapat hinawaan o hindi dapat tayo nanghihinayang sa mga ginagawa natin para sa Kanya, sapagkat sa tamang panahon, kapatid, kaibigan, kung ikaw ay nag-invest
sa gawain ng Panginoon, hindi ka malulugi. Sa halip, ikaw ay tatanggap ng reward sa Kanya sapagkat ikaw ay naging bahagi ng pagpapahayag at pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa sanlibutan sa ikaliligtas ng maraming tao. Kaya ang dalangin ko sa gabing ito, una, para makagawa ka ng mabuti na katanggap-tanggap sa Diyos, ay tanggapin mo muna siya bilang iyong Panginoon, manampalataya ka sa Kanya bilang iyong tagapagligtas, at kasunod nito, doon ka gagawa ng mabuti dahil ang kabutihang ito'y likas na sa iyo dahil hindi ikaw ang gumagawa ng kabutihan sa sarili mo, kundi ang Diyos na siyang sumasa iyo ang gumagawa ng mabuti sa iyong buhay. Sapagkat kung saga ng ating mga sarili, sa totoo lang, hindi naman talaga natin kayang gumawa ng mabuti sa pamantayan ng Diyos. Pero kung sa pamantayan ng tao, siguro iisipin nila ang pagiging madasalin mo, ang pagiging reliyoso mo, ang pagiging mapagbigay mo ay paggawa ng mabuti. Ay totoo naman, sa pamantayan ng tao, paggawa ng mabuti yon. Pero kung wala ka pang kaugnayan sa Diyos at ginagawa mo mga bagay na yon, eh ang sabi nga ay para lang daw pong maruruming basahan ang mga gawa nating mabuti sa harapan ng Diyos. So, ang una sa lahat, magkaroon ng tamang kaugnayan sa Diyos, kasunod na lamang ang paggawa ng mabuti. Kaya kung gusto mong magkaroon ng tamang kaugnayan sa Diyos, una, tanggapin mo siya. At kung gusto mong magkaroon ng reward, gumawa ka ng mabuti. Matapos mong tumanggap at manampalataya sa Kanya, tinanggap mo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng buhay mo. Hangad ko sana'y naintindihan mo ang ibig kong sabihin at gusto kong iparating ng kaunawaan ng kaibahan ng regalo at gantimpala. Ako po ay mananalangin. Gusto ko pong samahan niyo ako na manalangin para maunawaan natin ang totoong kahulugan ng regalo at ng gantimpala. Tayo po ay manalangin. Ama, ipaunawa mo po sa bawat isang nanonood, nakikinig ng video ito, ang tunay na mensahe mo, Panginoon. Ipaunawa mo sa amin kung ano ba ang tunay na kahulugan ng regalo at ng gantimpala, na ayon po sa iyong salita, kung ang kaligtasan ng pag-uusapan ay hindi po ito nanggagaling sa amin, hindi po kami nakabatay sa mabubuting gawa, kundi kami nakabatay sa iyong habag kung bakit kami nagkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat hindi namin kaya gumawa ng mabuti malibang kami nasa iyo. Dinadalangin din namin matapos kaming makakilala at tumanggap sa iyo, kasunod nito, tulungan mo kaming makagawa ng mabuti sa pamantayan mo. Ang mabuting ito ay hindi namin kayang gawin sa ganang aming sarili, kundi ang banal na Espiritong ipinagkaloob mo sa amin ang siyang magtutulak sa amin at magpupus para gumawa ng mabuti. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Salamat mga kapatid, kaibigan, sa gabing ito tumalakay na naman tayo ng isang topiko na ang kaibahan ng regalo sa gantimpala. Sa susunod na linggo, sa kalooban ng Panginoon, muli akong magka-upload at tatalakay ng panibagong topic. Pagpalain at ingatan tayo ng Panginoon sa gabing ito sa ating pansamantalang pamamahinga at pagtulog.
Amen. Hanggang sa muli, ang inyong kapatid, si Brother Albert.